This is it, Politics. Latest bihis ng showbiz. Mira! Oh my God! Mag-aakit sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chan. Ang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that irespeto mo yung programa namin. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Hello! Hi! Hello everyone! Hello, it's Friday, it's October 25. At syempre, alam niyo naman na nasa Iloilo pa ako because kanina lang po inilibing ang aking kuya, my dear Kuya Jonathan. And ay, nakaraos yun finally. Kaya good luck na lang sa atin. Paulit kami magsasabi na ng condolences. Alam ko kung gaano mo kamahal ang kapatid mo, ang kuya mo, ang unay love-hate relationship ninyo. Pero at the end of it all, ang pagmamahal. And finally, nailagay na natin sa hantungan. Naihatid na natin sa kanyang huling hantungan. Kaya Manong, I love you. I'll see you matagal pa. Matagal mo na eh. Dahil meron pa tayo OOTD, kaya tara na. Pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa mga pangalawa ninyong tahanan. Ito ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na alam ko yung pakiramdam ng nawawalan ay at patuloy kong sasabihin na kapag may nawawala, ay may darating at may anghel na ibibigay ang Diyos sa'yo. Oo naman. Nanay Jobert Sokal dito. Thank you so much, mahal kong anak, Direct Chops Manansala. Hindi na, naubos na po yung luha ko, kaya ang kapalitan purong ngiti. Purong ngiti, sa mga sunod na mga araw. Pero pagbigyan mo lang ako ng pagkakataon na maramdaman ko pa. Alam mo, I don't wanna anguish, pero gusto ko lang maramdaman yung grief ng konti. Kasi tao lang ako, di ba? Of course na eh. At sa lahat ng mga kapatid mo na nawala, naiwan ng kapatid mo, of course, magtutulungan kayo to feel better. Of course. So speaking about feeling better, diretso na tayo sa This Is It, Politics. Ayan, okay. Nasaan na ba sila? Sino? Ang mag-asawa. Si Myla at saka si Harry Roque. Yes. Alam mo, matagal na silang tinutugis actually ng ating pamahalaan, lalo na sa Quadcom committee. Sa Quadcom, no, 4 na grupo ito ng mga committee sa mga senador, mga congressman. Dahil sa kanilang mga hindi pagsipot sa imbitasyon ng Quadcom. Una-una dyan si Atty. Harry Roque. When he first appeared, tapos ang mga succeeding appearances niya sa Quadcom, kung saan in-interpolate siya ng kanyang mga dating colleagues, no? Kasi dati siyang congressman. At saka he promised the committees na isa-submit niya yung mga documents, no? I think mga 7 or 8 documents yon pertaining to how they got so rich, kung ano yung pinapasubmit siya ng kalamasalin, ng kanilang asawa, ng kanyang mga lahat mga dokumento that involved doon sa kanyang tita na namatay, na sila ay kumbaga napamanahan or something, na siya nag-represent sa kanyang mga kayamanan. Lahat ito pinapasubmit sa kanya, and he promised and he said yes. Pero the week after, nung siya ay sinusomo na, in-invite na, hindi na siya sumipot, and he started hiding. He started hiding. But you cannot consider him a fugitive, no? As far as I know. Because yung wala pa namang kaso. Yeah, ang arrest warrant niya ay dahil lamang sa hindi niya pagsipot sa imbitasyon ng Kongreso. Pero wala pa naman siya na i-convict na kaso. Wala pa naman na ibabang resolusyon sa kanyang sa mga kaso isinampalaban sa kanya. Kumbaga, yun lang dahil sa Congress hindi niya pagdating. Nabalikan lang natin, no? He was so confident about a lot of things. Kung paano sila yumaman, may mga evidence daw siya, kung paano binenta yung lupa nila dito sa multinational. And at the same time, after nung hearing na yon, lumabas siya sa social media na parang ini-invite niya yung mga tao na mag-a-class dahil marami ng problema itong gobyernong ito and all. And what can you say about that? Alam mo, isa siya yata I don't know kung nakasama siya sa kinasuhan ng inciting to sedition, kasi ang mga nakasuhan doon ni Attorney Torre, ni General Torre doon sa Davao ay kasama sa Attorney Torion, kasama
kasama sila Banat Bay at saka iba pa mga 11 pa sila si Attorney Torion plus 11 others ay kinasuhan ng inciting to sedition. I don't know kung kasama sa Attorney Harry Roque, but when you listen to his kanyang mga pronouncements sa kanyang may ground. TikTok, may grounds. Pero dahil magaling lumusot yan sa Attorney Roque kasi napakahusay na lawyer yan. He's an international lawyer. Ngayon, kaya siya, I don't know kung bakit hindi siya sumisipot sa imbitasyon sa kanya ng Congress. And in fact, every time na nag-speech siya, pinaparinggan niya ang Kongreso. Pinapasaringan niya. Talagang iniinsulto niya. Kumbaga, he doesn't believe in the power of that Congress where he used to belong. Okay. Ngayon, isa rin sa reasons kung bakit ay sinasabi na bakit siya yumaman, ay dumanon parang nagkutsaba sila ng kanyang asawa na si Miss Myla Roque. Si Myla Roque kasi ang signatory sa lessor-lessee relationship doon sa bahay sa Benguet. That house. Di ba pag mag-asawa kayo, dapat talaga yung kayong dalawa ang pipirma dahil you're married? Actually, siyang representative, siyang authorized representative because they were both mga stockholders ng Biancham. That Biancham is owned practically by the Roques. Na sila naman may-ari ng Face Something, yung isang kumpanya within, na siya po may-ari ng bahay na yun sa Benguet. Okay? Ngayon, yung bahay na, yung Biancham na yan, ay nailipat na sa pangalan ng isa pang lawyer na kaibigan nila, kumbaga naging trustee, kumbaga ipanagkatiwala sa kanila. So ngayon, yun isa sa mga ipinangako niyang documents na isa-submit, yung pati yung multinational, pati yung pag-entrust ng Biancham, yung korporasyon na yun, sa isang kaibigan nila na isang lawyer. Ngayon, si Myla Roque naman, kaya siya pinapahanap at may arrest warrant na rin siya because hinihingan siya ng medical abstract, medical certificate na legitimate. Hindi yung parang certificate lang coming from a doctor na sasabi na yes, in-acknowledge, kino-confirm na may sakit si ganito, si ganyan. Ang hinihingi nila ay yung laboratory clinic, yung hospital talaga na nag-represent kung saan siya chinek up, kumbaga medical abstract na hindi nila may submit. That's why, etong balita ko, si Mrs. Myla Roque flew to Singapore, I don't know for some medications, pero kailangan nilang harapin parang imbitasyon ng Congress. Kaya dalawa na sila ang hindi na habol o kontra, no? Di ba kuminsan dapat meron kang papel para hindi ka na makalabas ng bansa? Assume kasi meron naman silang wala silang whole departure order. Meron silang bulletin lookout. Kumbaga bulletin lookout, makikita doon kung saan sila yung nangyari kay Alice Guo sa Indonesia. Wala kasi silang whole departure order kasi wala pang decision ng korte. Ang whole departure order normally ay nanggaling sa court na kapag na-convict ka, magbibigay sila ng notice sa BI at saka sa DFA na hindi ka na pwede umalis ng bansa kasi meron kang conviction. Pero ang tais mo na kasi sabi ni Harry Roque, nagkakaroon na kami ng problema ng asawa ko nang dahil sa inyo. Hindi nang dahil kay AR. Hindi, actually dahil sa kanila, dahil sa Congress kasi nga na-bring up itong kay AR de la Serna, yung kanyang trusted na alaga, di ba? Na executive assistant siya dati. Na siya na lang naiwan amongst all other assistants. Kasi nga, kung kina-question yata nilang ang sexuality ni Harry Roque. Ako, hindi na napatunayan. Hindi naman napatunayan. They didn't even ask. Yes. Kasi kung ako yun, kasi alam mo, paligoy-ligoy din naman itong mga kaibigan natin sa Congress Mga sinasabi na bakit may joint account kayo, bakit may ganito, may gano'n. Hindi lang magdiretso sa Harry Roque na do you have a relationship with AR? They have really a beautiful relationship. They're friends. Friendship. They're staff and employer relationship. Pero kung ako naman, why not? Coconut. Gwapo ni AR de la Serna, my gosh. Gusto ko rin magka-boyfriend ng piloto. Singkapan ng mga bisita natin mamaya. Gusto ko rin magka-boyfriend ng piloto. Alam ko yung pangkoy. Alam ko, gusto ko magka-boyfriend ng piloto. Na napakagwapo. Saan papunta to? Saan papunta ang pagtugtugis at pag-alis at pagkawala bigla ng mag-asawa? Alam mo, wala silang choice but to face the music. Alam mo, kapag nakabalik dito halimbawa si Myla Roque at saka alam mo hanggang kailan ka pwede magtago sa batas, di ba? Especially na ginagawa na nilang lahat para tugisin ka. Parang nangyari kay Kibuloy. Kaya kay Kibuloy kasi talaga matindi yung because the arrest warrants are out din sa mga courts. Di ba, maliban sa invitation sa kanya sa Congress saka sa Senate. Ito talaga, ang kay Harry Roque, alam mo may nagsabi nga na ito noon sa Harry Roque, naki-level pa kila Kibuloy.
Parang feeling Level, niya, no? parang very important person din siya. Yes, he is. May not be as big and as popular as Kibuloy, pero siyempre, may kinalaman kasi sa Pogo. He played a big role. Oo, may malaking bagay kasi meron siyang involvement Na kailangan niyang sumagot sa mga inquiries at sa mga tanong ng Congress at ng Senado. Ikaklaro niya dapat, he has to defend himself, that he has to clear his name because hindi biro yung Pogo issue na yan. Tatanungin ng mga OT dun sa atin, ikakayaman ba natin kapag nasagot ni Roque yung mga yan? I am sure, lulusutan ng lolo niyo yan. Ikakayaman ba ng mamayang Pilipino? Hindi, at least mabawasan yung mga stress natin. Mabawasan ang mga ganitong klase ng mga pandarambong na hindi umanong sinasabi at masabi na ng mga kaibigan natin, na kagaya natin, mga Juan de la Cruz, na merong batas na magtutugis sa bawat pagkakamaling gagawin ng kung sino man na namamahala at leader na nasa. Lalo sa mga illegal na mga gawain, sa mga kaganapan, lalo sa Pogo, yung sinasabi ng mga human trafficking, yung mga torture, yung death, yung murder, tsaka yung, alam mo yun, money laundering. Na dapat matakot na mag-isip ng 2 beses o 3 beses ang kung sino mang magbabalak ng mga maling gawain patungkol para yumaman lang sila at hindi para yumaman ng bansang meron tayo. Tama, alam mo, karamihan naman sa mga politiko, hindi ko nila lahat Alam mo, kanya-kanya man tayo mga skeletons in our closets. Yung mga nagko-question, sa inyo ha, I'm talking to you politicians lalo sa Congress, mga yung parang ang lilinis ng iba, na paano yumaman si Harry Roque? Mula lang si Harry Roque lang ba? Di ba? Harry Roque mula naging spokesperson ng siya ni President Duterte. Oh my God, 65 million na ba pinag-usapan nyo? Kung ako yun, eto real talk lang. Kung tayo yun, baka hindi lang 65 million na nakulimbat ko. Halimbawa lang huwag tayong magmalinis kasi kayo nga di ba? Look around you. Tignan yung mga relo nyo Diyos ko, iba dyan, relo nyo 65 million. Dati na kung mag-check ka, hindi naman ganun ang buhay nila kasi nga, ang ganda ng negosyo ng politics. Ay, that is the best. That's the most lucrative business. The most of all. Ikaw, OT dyan. Sorry na, ikaw, OT dyan. Anong masasabi mo sa kung anong nangyayari ngayon sa pagyaman ng mga kung sino man na nasa gobyerno? At kapag hindi ka na at ang kakampi mo ay hindi na ang presidente, doon ka lang natutugis. Yes, oo. Hayaan mo, sa sunod naman ako na administrasyon, kung hindi mga Marcos, sino naman kayo babalikan? Abangan natin yan. Abangan, susunod na kabanata kaya kayo. Mag-comment na kayo. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe at nanonood pa lang, naku, mag-subscribe ka na dahil madami tayong magandang pag-uusapan na tayo lang, mga opinion at diskusyon ang pwede nating pag-usapan dito. Yes. Ayan Harry, pakita ka na, friend. Para matapos. Actually, nag-meet na kami. Hi, hello. Napitan kasi kasama ko yung dati sa DZMM for a while. Ayan, bye-bye, Harry! Pero, diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Sino ba yan? Kat din Kat din. Ito sasabi na parang may relasyon. May relasyon at mukhang, yung pagmamahalan nila sa isa't isa, parang talagang namumulaklak at nabubuo na into something beautiful and something real. Naniniwala ka talaga doon? Ano ba? Ako, I believe in the capacity of both big stars, okay? Si Alden, I know him. I know that boy, napakabait na bata. I love him so much. I so much love him. Si Katniel naman, ay nakita ko napakabuting babae, napakabuting bata. Pero syempre, I don't have relationships with her. I'm not saying na may relasyon kami dapat. O yung wala kaming, we didn't get the chance na magkaroon ng mag-communicate. Unlike Alden na katalamitan ko yan. Nagte-text kami, nagme-message kami. I-invite ka niya. Ini-invite niya ako. Tapos minsan may kinukwento siya sa akin. Maganda. Pero ngayon sa nakikita ko, yung tandem nila para sa pelikulang Hello, Love Again, na ito'y sequel ng una ng Hello, Love, Goodbye, na isa sa pinakamalaki, one of the highest grossing films of Star Cinema, ay mukhang malalagpasan nito ngayon. Kasi bakit sold out ang kanilang mga tickets in over 200 or 250 theaters all over the country, plus yung kanilang supposed na engagement doon sa Canada at saka sa North America, sold out ang mga tickets doon sa kanilang mga premieres. So nakikita ko na malaki talagang kikitain ng pelikulang ito. Pero eto na, naloloko-loko talaga sa mga tao, I see their faces, yung mga friends natin, na naniniwala na parang may something si Katniel at si Alden. Kasama ka. yung Katniel, na parang bang may namumuo talaga. When I look at it, parang siguro part ng promo na baka maaring tumuloy
pumunta, pero I still stand by my ground, anak, na wala talaga. ako, binabalikan ko lang yung mga dating mga love team ng mga That's Entertainment. Yes, yes. Sila Tina Panel. Paner and Chris Villanueva, Cheryl Cruz and Romnick Sarmienta, Manilyn Reynes and Kim P. De Leon, at kung sino-sino ba. Na sinasabi, like si Chris Villanueva, parang noong panahon na yun, parang dahil palagi niyang nakakasama at parang inilalagay sa utak nila na in love na sila ng dire-diretso. May mga ganyan talaga in the past. Even until now naman. Na yun yung pinanghahawakan ko. Hindi, pero may pinanghahawakan din ako in a way. Kasi nung panahon namin, na That's Entertainment, bakit si Lot De Leon tsaka si Drano Villasa hindi naging magjowa? Kasi si Lot at si Monching naging magka-love team din sila. Hindi. Si Monching was first paired with Tina Paner. Naging mag-asawa sila after. Pero lang ha, isa sa pinakasikat na love team that time, no? That caring. Usapang 90s, ha? Oo, ha? Kasi ako, 80s yun. 90s? 80s. 80s ba? Yung kay Drandra, because I used to be his manager, no? At saka si Lotot De Leon. Si Lotot ang pinakamalaking star that time. Ito yung first na batch ng That's Entertainment, ha? Kasi mga anak ng mga artista yon. Sila talaga ang pinaka-hottest, yung hottest pair. Pero hindi sila naging magjowa. Probably, but they were best of friends, ha? Siguro may mga reasons lang why, no? Ito naman, di ko sasabi na imposible talaga, like, as in very impossible. Kasi kung, naku, Diyos ko, ayoko lang magsalita. Ba't sumasakit ulo mo? Sumakit kasi, siguro nasa makeup ko. Sa makeup ko. Gusto ko lang sila, in-enjoy ko yung friendship. May parang sinasama, parang JLC Bea, no? Parang John Lloyd Cruz and Bea. Yes, pwede. Na sobrang na-in love ka sa partnership nila. Ang ganda ng chemistry. Ang ganda ng bawat bitaw na parang totoo. At naniniwala ka na parang sila pero never naging sila. Never naging sila. Never sila nagligawan. But they played the roles as love team. Pero na, iba yung mga nakinukwento ng mga kaibigan natin na malapit kay Katniel at kay... Ano ba? Basta ako, nang umahawa ako doon, kung maging sila man, we will be very happy. Pero sana lang, Naya, ay handa na silang pareho sa isang relasyon na kung magbo-blossom into a beautiful relationship. Hindi mangyayari yan din. Ay, galing Pangkoy, alam mo, iba ka talaga. Promo Mahal pa kita. yan. Promo? Pangkoy, gusto mo ba ng trabaho? Pero may pag-asa. Yeah, Oo, ang dali kausap, di ba? Basta. mga kat-den dyan, supportahan nyo ako, mag-comment kayo. Huwag kayo magalit sa akin, ha? Pareho ko silang mahal, ha? Hindi naman sila nagagalit, na. Huwag kayo magalit, basta mag-ilusyon na lang tayo lahat, pero ako feeling ko hindi taga magiging sila. Basta ako sigurado ako, itong Hello Love Again ay isang history magaganap sa storya ng pelikulang Pilipino. Baka pwede pa maging Alden at Jobert, pero Aldo, nag-ilusyon. Kaya pala ayaw mo. Hindi naman. Aljob? Hindi naman si James Reid. Aljob? Aljob, ano ba yan? Parang, kung si James Reid yan, lalaban ako. So okay siya. Alden, you'll just be my baby. Alam mo yung baby. Kung si Patrick Garcia nga, hindi ko inilusyon, no? Baby ko yun, no? Kapit tayong lahat. Kapit tayo. Yun. No? At nag-toast daw kami para sa success ng Hello Love Again. Yun talaga, sure yun. Sure hit yun. Kaya congratulations in advance. Yan. Katden, at saka sa mga fans, congratulations. Ako talaga, hindi ko pwede, I cannot argue with that. We're excited. Yes! Yan. At syempre na, Katden na pinag-uusapan natin. At pinag-usapan natin mga boys. We had Alden, we have James Reid, we had Patrick Garcia. Now, sorry na lang. Kasi meron tayong tatlong good-looking boys. Hoy, hindi ka pwede rito. Amin na to. Tatlong napakahusay na mga singers, mga actors, mga newcomers. Mga parating ng pausbong na mga artista. And they look so good. Equally handsome. Sa tulad ng mga nabanggit natin, siya papakilala natin si Sean. Sean, dito ka lang. Sean, yes. ka lang. Andito na si Daniel. Daniel, please come here. And of course, si Paulo. Yes, eto sila ang tatlong boys namin. Abangan nyo ito. Look at their faces. My gosh, one day they'll be big stars. Hindi ko alam sino mga team nila. So, ilang taon ka na? 18. Si Daniel? 16 po. 16 si Daniel. Si Paulo. 18. 18. Nag-aaral pa kayo? Yes po. Saan ka nag-aaral? Sa Anggona po. Anggona Rizal. Ikaw na? STI Orca po. STI Orca. Saan yung Orca? Ortigas Cainta po. Ay, mayaman. Ang Ikaw na? Orca. STI Las Piñas po. Parang kang foreigner.
Anong pure Filipino? Pure Filipino ka. Abangan niyo yung mga bagets na to dahil makakasama natin sila na sa ibang mga projects natin soon. Lalo sa Hiraya. Sa Hiraya Theater Production. So, say hi and say goodbye sa kanila, mga bagets. Oh boy. Ayan ha. Yan. Ayan, pag sumikat kayo one day, yung kami kalimutan ha, susugurin namin kayo. Yan. Thank you, Diba? thank you. Thank you so much. Girls, Hindi. Hindi pwede itong girls. Okay, see you. And I know may mga tapings Sige, pa sige. kayo. So good luck. Good luck, good luck. Take care. Good luck. Thank you, Andito thank lang you. Kami. Yan. Ay, naku, ang sarap pala na feeling pag napaligiran ka ng mga boys, no? Importante masaya ka pagkatapos ng lungkot. Oo, imagine mo, kalilibing lang ng kuya ko. Ito ako, jumujondi. Yan. Kaya kayo, baka gusto nyo sumikat lalo, no? Mag-message na kayo sa Hiraya Theater Production. malay nyo. May mga talents na magaganda at talented. Ako, message lang kayo. Speaking of talented, Nay. Oo, ito, dalawang talents actually. Actually, isa talaga, major talent. Major talents. Ang Carlos Yulo at si Julius Manalo. Pero sa trending, no? Si Carlos Yulo, of course, everybody knows who he is. He is a two gold medal winner natin from Paris Olympics, Yes. no? For gymnastics. Tapos ito naman si Julius Manalo, ito yung half-brother ni Jay Manalo na nag-trending because finally ay nagkita rin sila ng kanyang mother na Koreana after 31 years. May hashtag na Hashtag iniwan ng ina, hashtag hinanap ang mahal na ina. Oo, yung iniwan si Carlos Yulo Yes. yun. Iniwan ng kanyang magulang, especially ang kanyang mother na meron silang rift. No? Yes. Tapos si Julius Manalo naman, yung isang iyak na isang bata na parang 6 years old na bata ang narinig ko nung magkita sila ng kanyang ina doon sa Korea, sa South Korea. Kayo mga Otijans, napanood nyo na ba yung video na yun? Hindi ba kayo naiyak? God, alam mo, Diyos ko, Grabe yun. naubos ang luha ko sa kaiyak because I personally know the boy. Yes. Kilala ko yung bata, parang anak-anakan ko yan. Nagulat ako, I didn't know na half-brother na pala siya ni Jay Manalo. Akala ko, buo sila magkapatid. Yung pala si Jay, ang mother ay Vietnamese. Tapos siya naman ay Koreana. At di ba, ang ganda ng kwento niya, napanood ko kay Jessica Soho At kay Tony Gonzaga. Oo. Napanood ko ang kanyang interview doon at iyak pa rin ako ng iyak. Ang ganda kasi because yung kumbaga 6 years old na mawalay siya sa kanyang ina because ang sabi dadalhin siya sa Amerika. I'm talking about Julius Manalo ha. Dadalhin siya sa Amerika. Yung pala inuwi siya sa Pilipinas kung saan taga rito ang kanyang ama at hindi na siya nakabalik at hinanap niya, wala na siyang kumbaga ng mga first weeks few weeks ay nagka-communicate pa sila ng kanyang mother over the phone. Tapos eventually they've cut ties. Hindi na sila nag-communicate. At ang tagal na panahon na sabi niya, every day ng buhay niya ay talagang hinahanap niya ang kanyang ina but there's no way for him to get in touch with her. Ayun, ang hirap na pinagdaanan Ako na yung pinagdaanan, ang pinanggalingan ng iyak ko noon. Parang sabi ko, kasi minsan, baka ako lang yung naghahanap. Ako lang yung nakakamiss. Ako lang yung gustong makita siya. Pero nung makita mo, parang pati yung nanay pala. Longing and praying na magkita at makita niya yung naiwan niya anak sa Pilipinas. Yung tanong niya ay nasagot ng kanyang nanay. Kasi tinanong niya, hinanap mo ba ako? Sabi ng nanay, every day. Hindi, sabi niya, walang araw na hindi kita, walang araw na hindi kita hinanap kasi mahal na mahal kita. So in short, it ended so well. Nagkita sila after, nag-effort talaga itong si Julius Manalo, hindi birong pinagdaanan niya. Pero alam mo, pag tsatsagain mo talaga isang bagay, pag ginusto mo, gag-guide ka naman ni God Kumbaga hanggang sa matuntun mo, matumbok mo ang iyong pinapangarap, and this is it. Na talaga may mga dasal naman minsan na hindi natutuloy. Pero itong dasal ni Julius Manalo at ang kanyang pinakamamahal na ina na magkita ay idinulot ng Diyos. Yes, inirigalo sa kanya. And you know what? During that time, in the absence of the mother, kasi hindi naman niya sinaraan ng kanyang ama, mabait din naman ng kanyang ama sa kanya. Kumbaga, may issue lang talagang ama't ina. Diba? Kaya sila naghiwalay. So, at akala nga niya, nagkaroon ng another lover ang kanyang mother. Kaya ayaw, at ang sabi sa kanya, ayaw siya ng kanyang magiging partner. Pero nalaman din niya
niya na wala palang katotohanan yung kwentong yon. Pero sabi niya, dito, habang dito siya, alam mo ba, saksi ako kung paano siya pinag-aral at tinulungan ng kanyang Kuya Jay Manalo. Until, si Jay, nagpaaral dyan hanggang high school, whatever, nung nag-college na siya, kumbaga, nung naging scholar na siya sa basketball, kasi pumasok na siya sa criminology at kumikita na siya ng konti because siya ay napasama na sa isang liga ng mga basketball players, ay sinabihan siya ni Jay na kaya mo na yan kasi ako naman napakarami kong anak, patay lang kong buhayin. Alam mo yung ganun, ang ganda ng tulungan nila. Yun ang kwento ni Julius Manalo na ikinahabag ng damdamin ng buong mundo, lalo ng mga Pilipino, no? Nakarelate, natuwa, na ang isang dasal ay maaari talagang ibigay at idulot ng Diyos. At dahil tayo na matriarchal talaga ang mundo natin, isang kwento ng anak ng at sa nanay. Yes. Ibang klase sa malapit na malipit sa puso natin yun. Yes, contrary to the other fans, yung kay Carlos Yulo, na hindi naman siyempre lingid sa kalaman natin kung anong pinanggalingan ng kanyang tampuhan, ng kanyang nanay, at especially ang kanyang buong family na damay na, pati yung tatay, mga kapatid, though alam ko medyo nag-communicate, di umano, Hindi nanay. Yes. Sana. Through his father, Yes. through Andrew Yulo, nag-communicate si Carlos, sana mapalapit sa kanyang ina. Na kumbaga, we are praying na sana ay magkaayos la eventually by, hindi na sana wag masyadong tumagal, para at least malasapan nila yung sarap ng pagkaroon ng buong pamilya. Ako na naniniwala ako na kapag ang lalim-lalim ng galit mo, kasi malalim din yung pagmamahal na meron ka doon sa tao. Totoo yan. Kaya naman nagkaganon kasi malalim na pinanggaganingan na relasyon. Hindi naman basta-basta ganun lang yon kung hindi nasaktan ng todo ang bawat isa. At ang irony ng buhay nun ay kanya-kanya. Isa, galit sa nanay. Yung iba naman, mahal na mahal ng nanay. Kanya-kanya. Pero ang pinag-uugatan lang talaga ng lahat ng ito ay pagmamahal. Totoo yan. Diba? Ayan ha. Kumbaga, hindi namin sasabi na dapat mamili kayo. Pwede kayo mamili ha. Saan gusto nyo? Yung hinanap ang ina o yung iniwan ng ina? Siyempre, sa ngayon, ang isasagot na marami Iniwan ng yung ina. Yung ang gusto nila, yung gusto nila yung hinanap ang ina. Alam ko naman, gino-joke lang kayo. Kumbaga, hinanap ang ina. Pero sana, tulad ng dasal natin para na kay Julius Manalo na natupad, ay siya rin sana ipagdasal natin kay Carlos. Of course, Nay. Kasi di ba, ang sarap yata ng buong Siguro pamilya. pag sila naman yung mangyayari na yun, no, yung sincere na Nay. Siguro yung iyak natin kay Julius Manalo, Ay, na mas katulad doble. Oo. Mas doble. Oo, pag gano'n na. Yun. So, kayo mga OOT-sans, ako, saan ba kayo? Iiwanan nyo ba ina nyo? Hahanapin nyo ang ina nyo at patuloy nyo mamahalin. Di ba malamang pagmamahal? Mahalin natin sila. Katulad ng pagmamahal ninyo kay Mamu Bebo! My God, Lala is dead! My God, ito nang Sumisikat na sa mga OOT-sans na Mamu Bebo. Kaya kayo na hindi pa nakakabili nito, bili na dahil malapit na magkaroon ng billboard si nanay. Ano po, dala ko to sa Iloilo. Oo, ang banyo dun sa funeral kasi dun ako nag-stay, Yes. no? Para bantayan ng aking kuya. Alam mo, ang bango-bango na CR namin. Tuwa-tuwa ang mga tao. Ibang klase. Oo, Mamubebo pa ako. Baka naman, baka dagdagan nyo pa yung mga supplies namin dyan. Oo, ha? Thank you. Sarap-sarap gamitin sa banyo. Okay. Anong hinihintay nyo kay nanay? Mag-ingat! Diretso na tayo sa Hula Bira! Oh, grabe ka. That's a bad term. Yung birahin? Birahin, no? Sinulit ko pa. Ito yung tungkol sa isang abogado, isang gay lawyer. Gay lawyer to, oo. Sikat siya? Oo, ang gay lawyer, sikat. Pero sabi nga, I don't know kung totoo ba yung sabing scammer daw yun. Oo. Sabi lang ha. Okay. Don't mind about it. Hindi naman siya malaga dito. At saka hindi yung focus. Ang Hindi focus mo natin yung sa aktor. Sa hang. Para alam ko na yung papunta dito. Oo. Isang gay Isang gay lawyer, saka sa isang aktor. Okay. Sabay tayo makakarinig ng kwento ni nanay. Sige. Sana wala ma-row 4 ha. Baka row 5 ka pa. Si Miss Dax, tignan natin ako sila Height, si Miss Height, sila Lilian de Menjola. Christine Arbat, hello. Eto na. Actually, lagi siyang suki ni gay lawyer. Kasi gay lawyer is earning well. So, bumibili siya or palaging may kaso yung lalaki? Binibili niya yung katawan, no? Para matapos na yung kwento. Binibili niya yung katawan. May budget siya lagi. At least mga once a month. Diba? Kasi ang TF, hindi TF, PF, professional fee. Kumakanta siya, nagpa-perform. Yung kumakanta yung lawyer, magaling yun kasi falsetto siya. Nagpa-falsetto.
Actually, regular playmate niya ito, lover niya, si actor. Isa actor na to, hipokrito rin to eh. Kumusalita, sabi niya kahit $1 million ay hindi siya papatol sa bakla. Naku, tigilan ako, no? Tigilan ako, no? Ayun. Pero ito, regular na niya. So, monthly or even twice a month, no? Kapag may chance sila. Naka-condo kasi itong si actor. May condo rin sa QC lang. Sa QC. Oh, malapit lang. Oo, malapit lang. Diyan lang, oh. Yan ang lapit sa Timog. May nasa condo siya. So, doon nagaganap ang kanilang mga kabalbalan, kahiwagaan. Ang pagmamahalan. Baka na nagmamahalan. Ano lang yun? Shooti lang yun. Ako shooti, ah. Basta ito na. So, lagi yan. Ang kanyang PF ay, alam mo, regular yun. Sorry, natatawa ako sa shooti. Iniisip ko anong ibig sabihin. Alam ka na. Shooti lang yun. Ito na. Ang kanyang PF ay 30K. Laki, oh. Actually, maliit yun for an actor. Kapag ibang actor kasi, di ba, they charge like... Kung madalas. Kung madalas, kasi regular na siya eh. Kumbaga, yung 30, medyo malaki na yun kapag regular. Kasi pwede nang bumaba yun. So, kasi, anong kwento? Ang kwento ngayon, di ba, lagi, so, ayun, kaya ang actor, pag nag-message si Bading na pupunta ako sa unit mo tonight. So, anong oras? Mga 10. O, sige, doon ako matulog. Ganyan, chuchu. So, game. Game sa actor. Kasi alam naman niya eh. Alam niya, kikita siya ng 30K. Lalo na ina-adjust naman ni lawyer sa araw na wala siyang taping. Okay. Mga lean season. So ngayon, naloka kami, yung huli nilang pagniniig. Pagniniig, eto na ngayon. Si actor, habang nakahiga pa, tulog pa, parang langu-langu pa, syempre, maagang umalis si Bading. Kasi meron siyang habuling hearing out of town. So he has to leave early. Alam naman na actor yon na alis siya ng maga. Kailang, syempre, antok pa siya. Hindi siya, wala pa sa wisyo. So ang ginawa, pinabayaan niya. Tapos pagkagising niya, narinig niya kasi may nagsara ng pinto. Kasi sabi niya, ay, naalimpungatan siya. So naisip niya, hindi pa nabigay sa kanya yung 30K. So hinabol niya. Run! Samson, run! Run! Ang bakla. Run si Bagets. Si Bagets. Run. Naka-boxers lang siya. Wala siya sa sarili niya. Wala sa sarili niya. Kasi siyempre hinabol niya. Mahalaga sa kanya yung 30K. Of course. Yung makita siya naka-boxers. Diyos ko at lalaki naman siya. No? Talagang nahabol niya sa elevator. Tapos pagbaba niya sa elevator, kasi nakauna na si lawyer eh, di ba? So pagpunta niya doon sa parking, sa ibaba ng ng condo, sa parking, mabuti hindi pa nakakaalis si bakla sa kanyang kotse. Pasakay na ng kotse niya. Nahabol na, hey, Tony! Ay, yung 30,000! Asan na? Sabi na Tony, ha? Oo nga pala. My gosh. Pero sandali lang. Kitang-kita na security guard. Oo naman. Na naka-boxer siya, hinabol sa Tony. Tapos hinabol sa kanya yung 30K. Oh my God. Kumakalembang yun. Ha? Kumakalembang yung 30K tsaka yung kanya. Kasi Panggoy. Alam mo, Panggoy, tisado ka talaga. Yung imagination mo, Panggoy, kung minsan. Grabe, no? Oo. Nakakaduda tuloy. Ay! Hindi! Nakakaduda yung sa Tony. So, at least, mabuti na lang. Kung sa bagay, kung di naman niya makuha that day, pwede naman. makuha naman niya another time. Siya kasi, syempre, hindi naman ayaw na siguro hindi naman iniwan na Tony kasi kampante naman siya na their friends naman. So, mabuti na lang nahabol niya. Siguro baka matindi rin pang nailangan niya or baka wala siyang tiwala kaya Tony kasi alam niya medyo scammer. Oo, pwede. Pero iniwan niya yung bahay sa kanya. Bakit? Hindi, condo na lalaki yun. Doon siya nag-overnight kasi nga may hearing siya. Ang lakas naman ng loob nung attorney. Nung artista. Sanay na siya doon kasi once a month for more than a year. Paulit-ulit lang sila. Tapos yun, nakakatuwa lang kasi taga kumakalemba nga siya. Naka-boxer siya. Kitang-kita ng guard. Mabuti na lang, maaga pa. Hindi pa masyado maraming tao. Hindi pa masyado maraming tao. Nakita lang sa kanya guard. At saka lalaki naman yung guard. Ano hinihintay niyo kay nanay? Alam mo na. Chloe diba? daw na yun. Yan. Comment lang kayo. Moreno yung aktor. Hindi ito si... Taga Maynila. Hindi ito taga Maynila. Ha? Hindi taga Maynila to. Hindi taga Maynila yan. Okay. This is ko, ha? This is ko yan. Diyos ko, maraming pera sa ko. Hindi niya kailangan abogado para mabili sa kanyang 30K, no? Eto na. Moreno siya nag-alis sa isang network na lumipat sa kabilang network. Mula sa TV5 napunta na IPC13. Ay, sorry. Nililihim ko mo yan eh. Sa pangalan niya may letter L at saka apelyido niya may letter L. Ay, parang meron. Ma-L siya. Teka lang.
Tama. Hindi naman siya kamag-anak ni LL. Dito na ako pala. LL. Kapangalan niya ang... Ay, huwag na. Ay, sorry. Wag na. Kasi maliligo na ako sa kape. Sige ka, alam mo na. Basta magaling umarte ito, ha? Magaling umarte ng Moreno. Pero grabe, no? 30,000 para sa larangan ng 30,000, naka-boxers lumabas. Oo, takbo talaga siya. Naka-boxers, imagine mo. Mabuti sa hallway, no? Ng condo. Mabuti. Kasi maaga pa, siguro wala pang 6 o'clock yun, eh. Siyempre, babiyahe pa sa out of town. Kasi normally, ang hearings kasi out of town, at least mga 9 pa rin, eh. So, habol si attorney. Si attorney scammer. Diyos ko, ayun, nakuha niya yung 30K niya. Don't worry. Pero yung kalembang niya, umakit siya, okay naman, safe naman. Ayun, sa mga roofers mukhang hindi masyadong roofer kapag naintindihan niya yung mga bits and pieces na binigay ni nanay sa inyo. Alam niyo na, basta go lang ng go! Yes! Nanay, grabe. Ang saya-saya lang natin. No? Ang saya-saya ng episode na to. And again, our condolences, Nay. Yes, sa mga OOT dyan. Maraming salamat ka rin Kapampangan ng Menalbe at kareng Egan-Egan ng Manalbe kaning OOTD. Yes, sa aking pamilya dyan, ha? Just hold on, hang on. Alam mo na, ganito ang buhay. Una-una lang yan. Kumbaga, sana ay can move on faster than sooner or later, okay? Basta mas masaya lang tayo, move on. Hayaan mo si Manong, he's in safe hands na. Okay na siya. Yun. Sa akin ay ang takeaway ko ngayong oras na to sa pinag-uusapan natin ay may mga kanya-kanya talaga tayong dasal. No? Minsan, pros, yung iba, cons, o yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kanya-kanya talaga ang idinudulot ng Panginoon sa atin na plano meron siya sa atin. Minsan we will be hating, but it doesn't mean we do not love. Minsan we will really love, just love. Ang importante kung ano talaga ang laman ng puso mo at anong pinanggagalingan mo. Kapag nagagalit ka dahil sa pagmamahal, okay lang sa akin na magalit. Pero tandaan na huwag nang kakalimutan ang pagdadasal na makapagpatawad dahil nagmamahal ka. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Ayun, maraming salamat anak. At saka paalala lang sa bawat isa sa atin na, alam mo, it's not bad to dream. Keep on dreaming. Like Julius Manalo, di ba? Nangarap, nagdasal na matagpuan niya finally ang kanyang pinakamamahal na ina. Kumbaga sabi nga nila, di ba? Kumbaga, if you don't do it now, when? At saka sabi nila, there's always a pot of gold at the end of the rainbow. Amen. Tandaan natin yan, okay? I love you guys. You all take care, ha? You take care. Lahat tayo. Keep, kumbaga, alagaan natin ang ating mga sarili. Happy birthday sa aking kapatid, minamahal na production manager na Hirayat at Production and OOTD, Leanne Miklat. Happy birthday, my dearest. Leanne, anak. I love you. Pangkoy, mahal din kita. Kahit 20% lang. Joke lang. And of course, sa aking tita, Lourdes Magat, Darangdeng, happy birthday. God bless you more. Yes. I'll see you Sunday. We love you. Bye. Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Silang maghatid sa atin ng balita, kasama